Hello mga kumari kong hilaw. Nakapag-BIR na ba ang lahat? Lalo na sa mga kapwa ko online seller. For today's video nga mga mare. Ayan na nga't maaga kang nagayak at maaga nga kaming pupunta. Sa BIR, Giginto branch. Ayan na nga, tulog pa ang aking naksi dyan ay talaga namang binuhat. Hindi rin naman kasi ito pwede iwan at sa akin to dumidede. So guys, habang nasa biyahe nga kami ay talaga namang pag-usapan na muna natin kung ano nga ba ito. At bakit napunta na tayo sa BIR. Meron nga kasing bagong mandatory ang BIR sa lahat ng gumagamit ng mga platform. Gaya ng Shopee, TikTok Shop, Lazada, etc. At kung ano-ano pa. Ay required na nga na i-register natin ang ating mga online business. Yes, mare, at hanggang April 14, 2024 lamang ito. At kung hindi mo nga ito maipasa, kanilang palugit na pesa, ay maaari nga maapektuhan ng iyong sales. At magkaroon ka ng restrictions sa mga platform na ito. Kaya naman, mare, talaga namang nilakad na muna namin at binigyan ng oras. At first time lang naman natin makakapag-BIR. Nagtanong-tanong na nga rin ako sa mga business owner na mga kakilala ko. Kumuha nga ako ng idea kung paano nga ba ito. So, isa sa mga kaibigan ko at sinabi ay pumunta na nga lang tayo sa para naman talaga magkaalaman na kung ano nga ba gawin natin para nga dito. Isang oras nga lang naging biyahe namin at talaga naman nandito na kami. Dahil nga wala nga tayong idea kung paano nga ba itong tax na ito na ibibigay sa atin ni BIR. Kaya naman mas maigi na tayo na talaga ang maglakad para naman talaga malaman natin. So guys, ang kailangan lang naman natin ay i-rehistro natin ang ating business name. Para sa pagrehistro, kailangan lang natin ang ating DTI. Dali na lang naman gumawa ng DTI mga mare, meron na sa online. Doon ka gagawa ng sarili mong pangalan ng online shop mo. Tapos mare, magdadala ka nga lang ng 2 ID tapos ipapaserox mo, pati yung DTI ipapaserox mo. Yan nga at bawal nga ang kasama at dito na lang muna nga kami sa labas ni Ayen. So idinidetalye na nga lang ng aking mister habang siya ang nasa loob at kami ay nasa labas. Fill up nga siya ng 2 form doon. After nga nun, dahil early registration siya ngayon, hindi nga siya nagbayad ng 500 pesos na dapat ay may bayad. So eto na nga at nakuha niya na nga. So eto na nga yung binayaran niya. Bali gumastos nga lang pala siya ng 150 pesos. Syempre mare, iba yung bayad sa DTI kaya naman ikaw yung magbabayad. Bukod yun mare kasi online yun. Bali babalik nga pala siya ng Webes para mag-seminar. At doon na nga ipapaliwanag kung anong tax nga ba ang dapat nating kunin. So guys, ito yung binigay sa kanya. Itong apat na ito ay worth 200 pesos. Tapos 50 pesos naman para doon sa non-VAT sales receipt. Ganon. Ayan na nga, talaga naman nagiging lehitimo na tayo. Ang hirap talaga maging tao. At saka, ang importante mahalaga talaga dito ay lumalaban tayo ng pata. Kaya naman follow for part 2 mga mare. Para sa mga katulad kong online seller na dati naman ay walang ganito ay talaga naman ngayon meron. Ibig sabihin malayo na tayo. Char!